Hello everyone! So today, pupunta kami ng Bataan nila Nika, Tita Esther at Mama para mag-day tour sa may Las Casas, Filipinas de Acuzar. Matagal na namin itong napag-uusapan ni Nika at finally today, makakapunta na kami. Bali nag-skyway na kami para less traffic at nakarating na kami sa may NLEX. At magsa-stop over lang kami dito sa may Shell para mag-breakfast kasi hindi pa nga kami nakakain kanina. At ayan si Nika at si Mama. Bale, kakain pala kami sa may pancake house dito. At try namin yung mga promo nila na ganito. Yung choose any two. Bale, si Nika at saka si Tita, magkakanin daw sila. Tapos kami naman ni Mama ay magwa-waffles. Umorder din kami ng soup para may mainit sa tiyan. Uminto lang kami ni Mama dito sa may Krispy Kreme din para bumili ng kape. At mahirap nang antukin habang nagmamaneho. Bale kami lang ni Mama nagkape kasi sila daw ay ayaw muna mag-coffee. Malapit na rin kaming mag-exit ng NLEX para pumasok naman ng ECTEX. Yung isa pang expressway na paglabas nyo malapit-lapit na rin kayo sa may Bagak. Bale, sa Dinalupihan exit kayo lalabas. Yung ilog na to, dried na siya. Ewan ko kung bakit. Huminto lang ako saglit dito sa may stopover ng ECTEX dahil nag-CR nga ako. At andito na nga kami sa may Bataan area. Nakalabas na tayo ng ECTEX. At ayan ang Mount Samat. Kitang-kita yung kanyang cross sa itaas. May mga umaakyat dyan. At asa Bagak na nga kami. At finally, andito na kami sa may Las Casas ng Bagak Bataan. At ayan, ito yung daanan niya. Medyo rough road papunta. Pero pagdating nyo dun sa may mismong entrance niya, mga cobblestones na yung mga daanan. At ayan, sa mismong entryway nila, pwedeng ipasok yung sasakyan pero hanggang dun lang sa may reception area. Bale, idodrop na yung mga passengers. Tapos babalik ulit sa labas para mag-park. Pagpasok natin, talagang makikita natin yung mga lumang kasas or bahay. Dito talagang para kang bumalik sa sinaunang panahon. At ito na nga yung reception area, yung may Guardia Civil. Bale, kailangan natin umikot ng roundabout nila para ma-drop na natin sila Mama at Tita Esther. At ayan, na-drop na nga namin sila, kaya babalik na kami ni Nika ulit para mag-parking sa labas. Ayan, ang ganda talaga. Ito kaming dalawa ni Nika. Bale, maglalakad na kami papasok ulit dahil hindi na nga pwedeng dalhin yung sasakyan. At meron din palang mga jeep dito na parang mga shuttle na pwede namang sakyan ng lahat. At ina-appreciate namin yung view. Talagang apakaganda. Wala kang makikitang wires or anything like that. At ang ganda ng river. Mukhang may ginagawa nga lang sa gitna kaya may barko dyan. At ayan si Nika. Si Nika kasi talagang mahilig sa mga lumang bahay itong pamangkin ko na to. At ayan, umakyat na nga kami dito sa may second floor ng reception area. Dahil dito pala kailangang magbayad para sa day tour. At ayan, yung rate nila. Bale, in our case kasi nga weekday, 2.5 per person. Bale, kasama na yung mga balsa ride at yung iba pang mga sasakyan. Ayan yung total ng babayaran ko. Kasi nga discounted si Mama dahil nga siya ay senior. Si Nika naman, binayaran niya si Tita Esther dahil sila nga daw ang magka-body. At ayan, may mga wristlet, kineme. At may complimentary drinks din sila or welcome drinks na i-redeem sa baba ng reception area. At ayan kami, umiinom lang kami ng aming welcome drinks na mga sagot gulaman. Tamang-tama kasi sobrang init talaga ngayon. Tagaktak yung pawis namin. Hopefully, makaya namin yung walking tour. At ayan nga yung inclusions. Paki-pause na lang. At nag-aantay lang pala kami ng jeep para dalhin kami sa start ng day tour nila. Na nga yung jeep. Bale, sasakay na kami dyan. May kasabay din kaming isang grupo na magde-day tour.
Ayan kami ni Tita Esther. Tinatawanan pa rin niya yung cast niya. At ayan si Mama at saka si Nika sa harap. Ayan, ma-appreciate mo na talaga yung view sa loob. Dahil nga nakasakay na sa jeep. Ayan, i-fast forward na natin. Andito na nga kami sa may church banda. Bale, dito daw magsa-start yung day tour. Mabuhay! And again, welcome po dito sa Las Casas. Ako nga po pala si Diana, isa po sa mga tour guide dito sa resort. At ako po yung makakasama ninyong libutin yung ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat at naitayo po dito. So during our tour po, may mga piling bahay tayo na papasukin, ating bibisitahin. Pero bago tayo pumasok sa mga bahay po, before the wooden part, kailangan nating magsipaghubad ng ating mga suot na sabihin sa bahay. Mga footwears po. As part of the Filipino tradisyon na muli po natin binubuhay dito sa resort at tanda na rin po ng pagbibigay galang sa mga nagmayari. So bago tayo tuloy magsimula, bigyan ko lang po muna kayo ng konting information tungkol po dito sa resort. So ang Las Casas Filipinas de Acosar, mga salitang Espanyol po ito, nang ibig po sabihin sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acosar. Ang Acosar yun po yung apelyido ng pamilya na may-ari po nito, ang Acosar family. Sila rin po yung may-ari ng New San Jose Builders, isa po yun construction company. So nag-start po silang mangolekta ng mga lumang bahay in the year 2000. Inopen po ito sa publiko in the year 2010. So 10 years in the making. Sa ngayon, 15 years na po in operation. So dami yung reason po bakit inaabot siya ng 10 taon bago mabuksan sa publiko. Bawat bahay po kasi na ating makikita dito sa resort bago po sila nailipat, kinailangang pag-aralang mabuti. So unang-una po from its original locations, lalagyan po nila ng marka bawat parte, kukunan nila to ng larawan for documentation and reference, saka po nila maingat na babaklasin, piece by piece, plank by plank, and column by column. Then yung mga dismantled pieces ng bahay, dadalhin po dito sa resort at dito po sila binubuong muli base pa rin po sa kanyang original na struktura at disenyo. So right now, meron na po kami ditong total of 63 houses na po. Sa 41 po doon, original. Yung 22 naman po ay kombinasyon po ng replica and archival houses. So also yung mga bahay din po, pinapangalan sila base kung saang lugar o probinsya sila na sa Pilipinas na kuha o natagpuan. Katulad na lamang po ng bahay na nasa tayo ngayon, ito po yung aming Casa Binyan, galing po ng Binyan, Laguna. Okay? Yung Casa Binyan po, nahahati po ito sa dalawang parte. Ito po yung unang bahagi po ng bahay, the assembly area for the heritage tours. Yung second part naman po, yung Italian restaurant po natin, the La Bella Chodora. Yung unang bahagi po ng bahay, una po siya naitayo 1700s sa pagmamayari po ni Don Gregorio Alonso. Siya po yung lolo ng lolo ni Dr. Jose Rizal. Yung second owner po nito, si Cipriano Alonso, anak ni na lalaki, at ang third generation naman po ay nagngangalang Don Lorenzo Alberto Alonso. Si Don Lorenzo Alberto Alonso, nagkaroon po siya before ng dalawang asawa. Yung first wife po niya, pangalan po Paula Florentino, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na nagngangalan po Jose Alberto Alonso. Na di kinalaunan po naging kinatawan ng bansa natin para magrepresenta sa bansang Spain or sa panahon natin yan po yung ambassador kung tawagin. Yung second wife naman po ni Don Lorenzo, ang pangalan po niya ay Brigida de Quintos. Sila po ay nagkaroon ng 5 anak. Isa po sa mga nag-anak nila, si Chodora Alonso. Nanay po ni Rizal. Nanggaling sa second family, si Chodora. Actually, yung ika-4 po na henerasyon na nagmana sa bahay, yung unang anak po sa unang pamilya, si Jose Albertos, yung naging ambassador po. Di kinalaunan si Jose, nagkaroon din po siya ng asawa ng pangalan naman Chodora Formoso. Huwag po kayo malilito ha. Dalawa po yung Chodora sa kwento natin, no? Isang Alonso at isang Formoso. Okay? Ngayon po, dahil sa naging katungkulan ni Jose Alberto Alonso dahil sa trabaho niya as our ambassador before sa Spain. So dahil po doon, madalas wala po siya sa bahay nila. Madalas nasa abroad. So naiwan po parati na mag-isa dito sa malaking bahay na ito, yung kanyang asawa, si Chodora Formoso. Dahil po doon, si Formoso, labis po talaga na nalungkot, nalumbay, nangulila sa asawa niya. Sa hindi po inaasahan na pagkakataon, si Formoso, nagkaroon po siya ng lihim na karelasyon. May chismis pala.
Unang bahay pa lang po ito. maraming Yan po yung tinatawag dito na Chistory. History. Chismis with history. Okay, so by the way, namalaman po ni Jose na nagtataksil sa kanyang asawa, umuwi po siya dito sa kanilang bahay. So, sa tingin po ninyo, sa galit nitong si Jose, ano yung ginawa niya sa asawa niya? Hiniwala yan? Po? Pinatay. Pinatay daw, sabi ni Ma'am. Nandiyan na si Mama. How about you, sir? Bilang ikaw lang yung nag-iisang lalaki dito, sir. Anong gagawin mo? Ma'am, alam niyo na, pinalayas na. Joke lang po. Ayan, so mas mainam po kung itutuloy ko na lang yung kasunod ng story. Okay, so nang malaman po niyo sa nagtataksil yung asawa niya, ang ginawa niya po dito ay ikinulong. Sorry ma'am, hindi pinatay na. Kinulong lang po niya. Hindi pa brutal yun. Oo, hindi naman. Pero kinulong niya po si Teodora sa isa sa kwarto po ng bahay na yan. So during that time na nakakulong po doon si Teodora, ang tanging nagdadala sa kanya ng pagkain sa araw-araw, yung kapatid po ni Jose, si Teodora Alonso. So until one day, habang nakakulong si Teodora Formoso, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makagawa ng sulat. So nakalagay po dito sa sulat na to na kinulong siya ng kanyang asawa sa kwarto ng bahay nila at di umano, unti-unti siyang nilalason ng kapatid nito na si Teodora Alonso mula sa mga pagkain dinadala sa kanya, binibigay sa araw-araw. So, ang sulat po ay inihulog ni Formoso sa bintana po ng kwarto at sa ibabang bahagi po may Guardia Civil po na nakaabang na pulot po yung sulat at kanya pong ibinigay ito sa kanilang kapitan. So, nang malaman po ng otoridad yung nagaganap dito sa bahay, nagpadala po sila ng mga Guardia Civil para dakpin yung magkapatid na Alonso at palayain si Teodora Formoso. So, bali nakulong po yung nanay at yung uncle po ni Rizal. So, habang nakakulong po itong magkapatid, may isang okasyon naman po na nagaganap sa may binyan. At sa okasyon po na ito, may isang bata po. Napakagaling pong sumayaw ng bata na ito. No? So, nagkataon, yung Gobernador General ng Espanya that time, nandun po siya sa nasabing okasyon. So, nakita niyo po yung bata na magaling sumayaw. Labis niya po na kinagiliwan yung bata na yon. Kung kaya tinanong niyo po ito, kung ano yung kagustuhan, kapalit ng pagsasayaw, kanya daw pong ibibigay. Lingid sa kalaman po ng Gobernador General na yung bata po pala, siya po yung bunsong anak ni Teodora Alonso. Kilala niyo po ba siya? Babae po siya, Alonso po. Siya po si Bea Alonso. Si Ma'am, gusto niya yung joke na yun. Nauna pa sa akin si Ma'am. Ayan, di po. Starts with letter S. No po, sa Ternina, siya po yung panganay nila. So, bata po si Sophia Soledad po. Oh my God. Sophia, apo mo man yun. Sophia. First pa yan, ma'am. Ayan, si Soledad po, ang mas kilala po siya bilang Choleng. So, ang hiniling po ni Soledad, palayain yung kanyang nanay at kanyang tsukin. After 2 years po na nakakulong yung magkapatid na Alonso, nakalaya po sila dahil po kay Soledad. So, nung makalaya po sila, may panibagong panukalang batas po yung pamahalang Espanya. Tinatawag po ito ng Claveria 1849. Nakasaad po dito, tayong mga Pilipino magkakaroon po ng permanente nating mga apelido. Ang apelido po na napunta sa pamilya ni Teodora ay E. Realonda. So, isang araw, habang pumipirma po sa importanteng dokumento, naninibago po si Teodora. Nakalimutan niya na ilagay yung E. Realonda sa kanyang pirma. So, nang malaman po yun ng pamahalang Espanya, inisip po nila, di na naman sumusunod sa mga batas si Teodora. So, for the second time, pinahuli po siya ulit. Pero hindi po siya nakulong. Ang parusa po sa kanya, pinaglakad po siya ng higit kumulang 50 kilometers mula Calamba, Laguna to Santa Cruz, Laguna. Wala pong suot na sapin sa paa. So, noong mga panahon po na yun, nakikita po ni Rizal yung nangyayari sa nanay niya. Kaya lang, that time si Rizal, nasa 10 taong gulang pa lang po. So, naisin man niya na tulungan niya kanyang ina, wala siyang magawa. Pero sa murang edad po ni Rizal, doon siya nag-umpisa na magkaroon ng hinanakit sa pamahalang Espanya dahil sa nakita niya gaano kalapit ang mga sa kanyang kapwa Pilipino sa pamagitan mismo na nangyari kay Teodora ng kanyang ina. So, nung nagkaroon po na sapat ng kaisipan, si Dr. Jose Rizal, isa po yun sa mga naging inspirasyon niya para isulat yung kanyang dalawang nobela. Noli Me Tangere at El Filibusterismo. That's why in Noli po, may isang karakter po doon, naglalakad siya nang wala siyang sapin sa paa habang hinahanap niya yung kanyang mga anak. Sino po yan?
Si Sisa. Si Sisa, ayan. Po, one of the inspiration po ni Rizal in writing Sisa, it was his own mother po, si Chodora Alonso po mismo. No? So, by the way, akit tayo sa taas, pero bago po yan, sino po dito yung nakapanood na po ng movie na General Luna? Pala niyo na po ba yun? No? Ayan, si ma'am, napanood na. Ayan, so ilan po iconic na scene? Yung pinatay, Yung pinatay. na po si General. Yan. So dyan po sa courtyard na yun sa labas, dyan po siya pinagbabaril at pinagtatabi lang naman po. Yan na. Wala kaming kinalaman po sa pagbatay. So actually, alam niyo po ba kung saan siya originally pinatay po? Sa Cabanatuan City po, sa Nueva Ecija po yun. No? So, dito lang po sila nag-shoot. Okay? At tayo sa taas, ipapakilala ko na po kayo sa mga nagmay-ari po ng bahay. Gusto niyo po ba silang ma-meet today? Na lamang. So, maliit lang po yung percentage nung nailipat po talaga dito sa resort. So, yung bumubuo po dun sa 5%, kasama po yung hagdan, original po yun, yung inakita natin. Yung ceiling dun sa kabilang area, original din po yan. Yung dito sa area natin, replica na lang po. So, you'll see a lot of difference po sa original versus sa replica na lang. Okay? And then yung walnut, this is also part of the original. Lahat ng pinto dito sa second floor, all of the doors po are still original pa rin. No? So, pero ngayon po, papakilala ko kayo sa mga nagmay-ari. Of course, mga pictures na lang po, paintings na lang naman po nila. Pero if you really wanna talk to them po, pwede naman tayong mag-form lang po ng circle. Bigyan niyo lang po yung mata nyo. Okay lang po ba yun? Ay, wag ko lang po. Next time na lang. Ayan, so ito po sila. This one po is Jose Alberto Alonso. Siya po yung 4th generation po na tumira dito sa house. Ang paboritong uncle po ni Rizal na nagturo sa kanya ng sports na fencing. Siya po yung naging ambassador. Then next to him naman po, this one is his wife, si Chodora Formoso. Siya po yung kinulong sa kwarto kasi nagdaksil siya kay Jose Alberto. So siya po si Formoso. Yung dalawa po na natitira lang sila sa mga digmay-ari din po ng bahay. Pero actually, hindi po sila kamag-anak po ng mga Alberto. Paano po nila naman na yung bahay? Kasi nga po yung second part, yung Italian restaurant sa ngayon, ang nagpatayo po ng si Jose, 1800s na. Pero di kinalaunan, nag-decide po si Jose na ibenta ng buo yung bahay nila. Nakabili po si Doña Magdalena na isa pong anak na babae, pinamana niya po dito kay Isabel. Si Isabel na dating carnival queen, Queen of Luzon. Kaya may suot po yan na crown. Beauty queen po siya noon. Carnival queen sa panahon natin, that's equivalent to Pinipining Pilipinas or the Miss Universe Philippines po. No? So si Isabel, nagkaroon po yung asawa na Espanyol na Macario Marco. Later on, they were blessed also po ng isang magandang anak na babae. Yung nasa dulo po, si Pilar. Yan. Si Pilar, nagkaroon din siya ng asawa na ang pangalan Zoilo Alberto. Alberto. Opo, kasi po si Zoilo, pamangkin po ni Jose Alberto. So basically, yung bahay, pinenta nila, later on, bumalik din sa mga Alberto. That's why pinalago na, tawagin nila tong house na to, Alberto's Mansion. So like I mentioned nga po, hindi po original, 5% lang. Included din po itong dalawang paintings, si Pilar, si Isabel, original paintings po sila. Yung dalawa, replica na lang po yung mag-asawa. Okay? Tandaan niyo po yung mga mukha nila, baka makasalubong niyo po mamaya. At least kilala niyo po sila. Ayan, batingin niyo po. Opo, so pasok tayo sa loob. You're beautiful. Tulungan kay Chodora Formoso po ng asawa niya. So nang malaman ni Jose na nagtataksil sa Formoso, kinulong siya dito. Yung kanyang sulat ay inihulog ni Formoso dyan sa bintana po na nandyan. So dito po sa kwarto, may original na furniture. The rest of the furniture kasi po, aside from this bed, ito pong bed, original po ito, no? Pero the rest of them na po, mga, ano na lang po, collection. Kasama sila sa collection po ng Acosar family, anti-collections, okay? Pero itong kama po, original talaga siya sa bahay. Ganito po talaga yung typical ng kama na ginagamit ng mga Pilipino noong unang panahon.
panahon po, no? So, wala po yung formula yung mattress. Pero aside from that, ang isa pa sa mapapansin nyo sa kanya, maliit lang din po yung kama nila. If we compared it naman sa mga beds na ginagamit natin today, kasi nga po itong kama na to, yung size niya, binase lang sa kung gaano lang din kalalaki yung mga Pilipino ng unang panahon. So actually po, before ang average height natin, nag-range lang around 4 to 5 feet tall. Alam niyo po sila sa lang unang claim sa height niya, 4'11". Liit po, no? Pero actually, ayan, wala pong turuan na. Ayan, so actually po si Rizal, according to our historians, the most accurate height talaga ni Rizal, nasa 5'2" to 5'3" naman daw po talaga siya. So from 4'11", tumangkad po siya. 5'2" na po siya ngayon. May chance pa po tayo. Okay, don't lose hope, ma'am. Okay po, so moving na General Luna, ito po yung pinaka-office po ni President Emilio Aguinaldo. So by the time na si General, pinatawag ng Presidente, umakit po siya dito sa taas ng bahay. Tapos pagbaba po niya doon sa baba, sa hagdan, sa paglabas sa courtyard, doon na siya pinagbabaril, pinagtataga. Okay? Sa movie po again. Ayan. So by the way po, I'll give you time to take pictures bago tayo pumunta po sa... Kayo ni Istong. Sayo kayo. Murag. Murag wala na injured oh. sa Cathedral. So, dito po sa resort, ang tawag po dyan ay Sanctuario de San Jose. Right now, hindi pa rin po tapos yung simbahan natin. Still under construction. Pero nagagamit na po namin yan for regular Sunday Mass, for baptismal, and for weddings din po. Actually, alam niyo po, marami na pong kinasal po dyan. So, sa mga nagbabalak po magpakasal, open po yung ating simbahan po for weddings, no? So, marami na pong kinasal. Hindi ko lang sigurado kung sila pa rin. Okay? So, yan po yung sanctuaryo. Ang survey po tayo pong Casa Baliwag 1898 sa harap po ng Baliwag Church sa pagmamayari po ni Kapitan Fernando Vergel de Dios na noon po katulad ng naunang bahay, dalawa rin po yung naging asawa niya. Ano po ba yung mga taga saan po by the way? Taga-Tagig. Tagig. Taguig. Kayo po Pangasinan. Ito, Cagayan de Oro po. Ah, Cagayan. Oh, talayo niyo po. Ako naman po ay taga-Balanga po. Ayan. Kung saan po nang galing yung simbahan. Capital City of Bataan. First time niyo po dito? Kayo po. Ay. Sa Quiapo, galing po ng Quiapo, Manila. Tinayo po siya 1867 under the ownership po ni Don Rafael Enriquez. Tapos po yung bahay din na sa inyo po ni Felix Rojas y Arroyo. Siya po yung kauna-unahang Filipino na nagsanay po ng architecture sa bansa natin during the Spanish occupation. So sinasabi po nila, itong Casa Quiapo, ito daw po yung pinakamalaki at also pinaka-eleganting house na naitayo noon sa may Quiapo, Manila. In the year 1908 to 1926, ito din po yung nagsilbing kauna-unahang building ng University of the Philippines School of Fine Arts. So, ilan po sa ating mga national artists, dito po sila nagsanay ng husay sa pagpipinta. Tulad po nila Carlos Botong Francisco, Guillermo Tolentino, Tomas Mapua, and even Fernando Amorsolo. Kaya lang po nang mailipat po yung Fine Arts School ng UP sa Padre Fausto Street, Manila, naging iba't ibang establishmento ang house. So, sa second floor, nagkaroon po dyan ng bowling alley, nagkaroon din po ng girls and boys dormitory. And as of now, ginagamit po namin siya bilang art space. Bago tayo pumasok sa loob, makikita niyo po yung bahay nila, dalawa po yung uri ng pinto. So, ito po yung malaking pinto. Ang tawag po dito, Puerta Mayor. Daanan po ng mga karawahe at mga kabayo po noon. Tapos, ito po yung maliit na door. Ang tawag po dito, Postigo. Daanan po nating mga tao. Ngayon po yung Postigo, kita niyo po yan? Maliit lang po yan, no? Mababa lang po. So, ibig sabihin po, ganito lang kalalaki yung mga Pilipino nung unang panahon. Or kung minsan, mas mababa pa po sa sukat ng pintuan. Okay? So, mamaya po, magkakaalaman po tayong lahat. Sukatin niyo po yung sarili niyo, ha? Ayan. So, by the way, aside from the two doors po natin dito, maniniwala din po ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na sa bahay na ito, 1800s pa lang po, may CCTV na po sila noon. Yes. Yung CCTV po nila, HD. High definition, real time, live na live po yun, walang delay. Lapit po kayo dito sa akin, yung mga nasa likod. Yun po
po, forward po tayo. Ayan, forward lang po ng konti. And so by the way, from this door, paakyat po, no, may makikita po kayo dun sa taas na square na kulay puti. Yung maliit na square na yung katapat ng door. Okay, yan po yung CCTV nila before. Nagets niyo po ba? Ang ano po na yon, ang square na yon, takip lang po yan. No? So pag tinanggal niyo po yan sa may sahig po ng ikalawang palapag ng kanilang bahay, meron pong peephole, may butas po, may silipan sa taas. So yun po yung CCTV nila. That's why it's HD and real time. Di ba po? Butas lang kasi siya. Pero kahit butas lang po yan, malaki po yung tulong niyan. Kasi po, ang butas na yan directly nakatapat yan dito sa area ko. Which is, dito sa area na to, dito pumipasa yung bisita pag sila po ay kumakatok. So pag may mga bisita na nasa labas mula sa taas, isalipin po nila kung sino yung kanilang bisita. At kung makita nila yung mga bisita na nasa labas at kung gusto nilang papasukin sa loob, ang gagawin lang po ng tao sa taas, may lubid doon. Hahatakin lamang po yun. Yung lubid kasi na yun, nakakonekta po yun sa lock ng pustigo natin. So pag hinatak po, matatanggal yung lock, yung mga nasa labas, maaari silang pumasok na po sa loob. Automatic po yung door. Hindi nyo na kailangan bumaba, di ba po? Ayan. So, kung welcome po yung bisita. Pero kung yung mga bisita naman nandito, unwanted visitors, ayaw nilang papasukin, mula po dyan sa butas na nasa itaas para umalis po yung mga yon, bubuhusan po nila ng tubig. Minsan mainit. Pero yung pinaka-worst na binubuhos po dyan ay ihi. Ihi po. So, madalas mangyari yung ihi sa maniningil ng utang at manliligaw ng mga dalaga nilang anak. Pag di nila gusto yung manliligaw, ihi po yung mabubuhos sa inyo dyan. Na. So, yan po yung CCTV way back 1800s. Dito po sa resort, ang tawag po namin dyan, CCC-LIP. The old version of CCTV. Okay, so pasok po tayo. Mag-ingat po sa pintuan. Silang storage rooms, imbakan ng palay, ng asin, ganyan. Pero, ang bahay po na to, if we compared it naman sa nauna, ito po original na siya. Kasi po nasa 50 to 70% po yung original na parte ng bahay. So, most of the original parts ng bahay nakalagay sa second floor, yung mga wooden parts po niya. So, alin-alin po yan, yung hagdan, yung mga malalapad na wooden planks natin sa taas, sahig po sa taas, yung mga poste ng kahoy, dito sa ibaba, original din po yan. Meron din sa taas, pati yung mga ceilings po doon. At actually, dito sa bahay, meron pong konkreto na parte dito na original. Ito po yung sahig na tinatapakan po natin sa ngayon. No? So, this is the only concrete part ng house na original pa po. Tawag po sa kanila, or sa bato na to, Pietrachina, stone from China. So, from China, paano napunta sa Philippines? Kasi po itong bato na to, ito yung ginagamit ng mga Chinese during the galleon trade, kalakalang galleon, na pagpapigat ng mga barko nila, pambalanse. So, dahil nga po pagbalik ng mga Chinese sa China, of course, may dala na silang kalakal, pabalik. So, bibigat na po yung kanilang mga barko. So, para mabawasan po yung bigat, naiiwan po itong mga bato na sa Pilipinas po. No? So, para mapakinabangan po ng mga Filipinos before, ginagamit po nila sa mga roads and houses po natin. Kung ibebenta niyo po sa panahon natin, itong mga bato na to, kasi nga luma na sila. So, mataas na din po yung price value nila. No? Depende sa lapad at sa haba, nagre-range po yan ng 10 to 20,000 per block or per pieces po ng mga Pietrachina stones. Ayan. Kasya po ba sa bag niyo to? Ay, hindi po masyadong malaki po. No? Ayan. So, by the way po, ang ating lugar po ngayon ay art space po, ang Quiapo ngayon. No? So, makita niyo po may mga paintings tayo dyan. Gawa po yan ng Peninsular Artists Organization, samahan ng mga local artists dito sa Bataan. So, ilan sa kanila, mga nurse, mga students, mga teachers. Yan, binigyan sila ng opportunity nila sa kasos makapag-display po ng kanilang mga artworks dito, makilala. At the same time, kung interested po yung mga guests, maaari niyo pong bilhin yung mga yan kasi for sale po yung mga ating mga paintings po. Okay? So, we'll give you time to roam around. You may take pictures po if you like as well.
Welcome to Las Casas. Thank you, ma'am. Ng Quiapo, Casa Tondo, galing ng Tondo, Manila. Rental house po yan. Meron po yung 3 bedrooms, good for 6. And then sa harap po niya Casa, may kawayan, Bulacan. Rental house din po. Meron naman 5 kwarto, good for 10 po. So, yan naman. Yung mga bahay na isang buo sila na pwede nyo pong rentahan po. No? So, yung third house natin, Casa Lubao, galing ng Lubao, Pampanga, yung green na house po. Uwi siya. Oh. Sa pinakabatang bahay ito na nilipat nila dito sa resort, tinayo po siya 1920 under the ownership po ni Valentina Rasa at ang kanyang asawa si Francesca Salgado. Yung nabanggit na mag-asawa, ilan po yun sa mga taong tumulong mapag-aral yung dati nating Pangulo na si Diosdado Macapagal, the poor boy from Lubao. So bilang kapalit po nun, ang kanyang nanay na si Doña Romana Panga na nilbihan po bilang wet nurse. Pag sinabi niyo pong wet nurse, taga-pasuso at labandera sa pamilya Arastia. So aside from that, isa pa po sa makulit na istorya ng bahay na ito before po mag-start yung World War II. Meron pong mga sundalong Hapon before na pinadala sa bansa para mag-espiya. Sa pamilya ng Arastia, may namasukan po noon na driver. Knowingly nga lang po yung driver, isa po sa mga spy na pinadala ng Hapon. So na mag-start na po yung war, yung mga Hapon na dito na sa bansa natin, ginamit po nila yung bahay bilang garrison ng kanilang headquarters. Noon po ang mga sundalong Hapon, merong mga kaugalian na pag ang bahay kanilang ginamit as garrison, bago po nila lisanin, kailangan munang sunugin. Kasama po doon yung pamilya na nakatira para wala daw pong ebidensya. No, nang tangka na po na susunugin na nila itong bahay, ay pinigilan naman po sila ng isang tao. Yung tao po na pumigil, yung po yung namasukan na driver sa family. Isa sa mga espiya at siya rin pong kolonel ng sundalong Hapon. According sa driver, in his 10 years po na paninilbihan sa pamilya, tinanggap siya at tinuring pa po na parte ng pamilya. So in return, hindi naman niya hinayaan na mapahamak ang pamilya Aras at masunugin kanilang tirahan. So right now po, yung bahay na ito, activity center po namin to, Salon de Juego or Game Room. So mamaya po kung mag-activities kayo, gusto niyo magkalasa, balsa, dito po kayo babalik for that. Meron din tayong mga bicycle rentals, ATVs, and golf cart po na available dito. Sa second floor naman po, it's one of the show houses po. So akit po tayo sa may second floor ng house po. So for the third house po natin, Mabalsa tayo mamaya. Balik tayo dito. Balsa kasama. ang bahay din po kasi ay one of the original na casa natin. Original kayo. Yes, well, good dito sa na nababi mo yung ceilings, yung mga walls, yung mga pinto, yung mga nakikita nyo nga din po yung kama dito, malaki na po siya. It doesn't mean lumaki yung mga Pilipino. It's one of the youngest po ito. Pero yan naman po kama na yan, hindi naman talaga siya original from this house. Malaki lang po yung bed kasi nga yung bahay nito, dati po siyang rental house. So, ganyan po halos kalalaki yung mga beds na makikita nyo sa mga rental casa po natin, no? So, may phone naman din po yun, no? So, para rin po sa ano, hindi naman po ganyan ba? Dito tayo sa computer. Ito po yung dining area ng house. Napagtawagin po nila noon ay corridor. So, Spanish word po siya, root word is comer, which means to eat. Sa dulang bahagi ng corridor, I don't know if you still remember this one, pa ito po yung lababo po natin noon. Kung tayo ng hugas ng mga plato, ang tawag po natin dito, banggera o banggerahan. So, dito po yung hugasan ng mga plates, yung mga baso po natin, isusok din po dyan sa kahoy na yan para matiyo po sila. Mga masarapin kung tawagin. Relatable sila. Relate na relate. Ayan. So, may mga butas nga naman po sa taas. So, yung hangin, maganda siyang umikor ng commode. Ano lang ang hangin? Kasi nga po, noon, yung Casillas, So, the
Sa may Hotel Oriente. Yeah. So, ang hotel naman, replica po siya ng one of the first luxury hotel na tinayo sa may Binondo, Manila po. Katabi ng Binondo Church, year 1889, by Don Miguel Amatria. So, kaya lang po isa siya sa mga nabomba during the World War II. So, replica na lang po talaga yung tayo dito. Hindi na din po ginagamit as a hotel. We actually only use it po as the main convention center ng resort. Diyan po ginanap yung Apex Summit Meeting 2015. Okay? So, tara po, punta na tayo sa last house natin. Casa Luna. Pagmamayari po ni Antonio Maximo, kauna-unahang bahay na bato na tinayo po nila sa Mexico City. That's the Casa Haen-1. Galing po ng Haen, Nueva Ecija. So, ang Casa Haen, naitayo po siya 1901. Sa pagmamayari po ni Don Hilarion Santiago Esquivel, tinawag po yan ng White House sa kanilang lugar, hindi po dahil kulay puti. Yung first mayor po kasi ng Haen, dyan po siya tumira sa bahay na yan. Makikita niyo po sa may bubong na bahagi niya, may mga design niya na tila corona. Ang tawag po dyan, acroterion or crown calados. Ang acroterion is status symbol po. Ibig sabihin po ng acroterion, ang taong nakatira or pamilya nakatira sa bahay galing sa mayaman at prominenteng pamilya. So pag uwi niyo po ng bahay niyo, magpalagay po kayo. Ayan po ng old hotel galing ng Escolta, Manila, na itayo po siya 1900s. Sa ground floor po, nandyan yung souvenir shop namin, La Tiendecitas. Nandyan din po yung photo tienda. Studio po yun, kung saan pwede po kayo mag-wear ng mga traditional costumes nga po. Tapos kukunan po nila, it's either indoor or outdoor shoot po. No? So check nyo po yung mga packages po na ino-offer po nila dyan. Sa second and third floor ng building, mga rental rooms naman po sila. Okay? For our last house for today, Casa Luna, yung katabi po ng sa Luna, galing po ng Luna, La Union. Ang Casa Luna na itayo naman po siya 1850 under the ownership ni Don Prometivo Navicio. Tsuhin po ng magkapatid na Luna sa General Antonio Luna at Juan Luna. So yung Luna, La Union before, ang tawag po talaga dyan na Magpakan, La Union. But in the year 1906, they changed it to Luna, La Union to serve as the recognition sa magkapatid. Year 1946, bahay po nagsilbi po yung garrison or headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon. Diyan po nila plinano paano dadagipin si General Tomoyoki Yamashita. Okay? May tanong po ako sa inyo. Start na po ng ating oral recitation. Recitation. Ayan, recitation na po tayo. Madali lang po ito. Maalala niyo pa po ba yung dalawang uri ng alipin noon? Alipin sa gigilid. Sa gigilid at tagapagsilbi. Alipin. Sa gigilid at Gigilid at namamay. Wow, very good. Absent sila, ma. Absent. Nakatulog ulit sa class. Ayan, okay, tama po. Aliping sa gigilid at aliping namamahay. Yun po yung dalawang uri ng alipin po noon. So, kaya ko po naitanong yan kasi po, pag akyat natin sa ikalawang palapag ng Casa Luna, meron din po kayong makikita dyan, katulad ng sa unang bahay, may daanan po siya sa gilid. Napansin niyo po yan sa kasabi niyan? May partition po yung house, tas may hallway po sa side, no? So, dito nga lang po ang difference niya sa Luna, nakapaikot siya sa kabuuan ng bahay nila, okay? So, ang tawag po doon sa daanan na yon, volada. Okay? Para saan pong volada? Yun po yung dinaraanan ng mga aliping sa gigilid. So, from the word itself, sa gigilid, literal po, sa gilid lang talaga sila po pwedeng dumaan. Ang mga sa gigilid, hindi sila pwedeng pumasok sa loob kasi yung mga allowed lang sa loob, yung mga aliping na mamahay. So, bakit po ganun? May discrimination sa mga aliping sa gigilid. may discrimination. Opo, kaya daw po ganun yung turing sa kanila dahil ang pagiging aliping sa gigilid, yun po ang pinakamababang uri ng tao. Sila po yung mga taong nahuli sa gera, nagdakip sa gera, mga tribal wars. So wala po silang mga ari-arian. Magkakaroon lamang po sila ng properties kung pamamanahan sila ng amo nila dahil sila ay masipag or sila ay tapat or kung sila po ay makakapag-asawa. Then aside from that, yung mga sagigilid, pwede din po sila na ibenta or di kaya ipangregalo ng kanilang mga amo. So in short, talaga slaves po ang turing sa kanila. Alipin talaga, no? So yung namamahay naman po pinagkaiba nila, sila po yung mga ordinaryong Pilipino
termino na napagkasundong manilbihan sa mga taong mas nakakangat yung antas na pamumuhay compared sa kanila. So meron po sila mga properties, then sila lang po yung uri ng alipin na pwedeng manilbihan ng harapan sa kanilang mga amo. So in short po, sa panahon natin ngayon, in our times today, ang tawag po sa kanila, mayordoma po. No? So yun po yung sagigilitan ng mamahay. Ngayong araw po, ayan, dahil ang bahay po na yan ay nagsisilbing antique museum for the antique collection po ng Acosar family. So bago tayo makyat sa taas, ang huling pakiusap ko lang po kasi po sa tuwing bumibisita po kami dyan sa Casa Luna, ang daan po namin ay sa gilid din po. Hindi po ibig sabihin aliping sa gilid po tayo, pero dun lamang po tayo dadaan sa gilid na parte para pagbibigay ingat po sa mga antigong collection. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay na po. For experience din po, di ba? At least masasabi niyo po na once in your life, nakadaan po kayo sa gilid, no? Ayan. Na-experience mo natin. So by the way, bago tayo makita sa taas, another trivia lamang po. Yung Haen at Luna, nakikita niyo po ang balkonahe nila, nakalagay siya sa likod na parte ng bahay nila. Unlike yung third house natin, yung kulay green, Lubao, yung Casa Lubao, ang balkonahe po nasa harap. So pag nasa harap po noon yung balkonahe ninyo, ang tawag po doon veranda. So yung Lubao, meron silang veranda. Pero ang Haen at Luna po, nasa likod po sila ng parte ng bahay. Ang tawag po dyan, azotea. So azotea po sa likod, while veranda naman po sa harapan. Okay? Tandaan niyo po, baka lumabas po sa exam. Okay? So, dito tayo sa taas. Tara na po. Actually, sir, that's our main problem po minsan. Pag yung mga houses po kasi, ilan sa kanila may sira na naman po. So, o kaya po yung ang gilid, pumapasok po po kanya. Okay, bago tayo po umikot sa gilid ng parte ng bahay, pakita ko lang po muna sa inyo na portrait na pinakalala ko. This one is also Pilar po. Na merong matandang version na nga lang po ni Pilar. So si Pilar po, isa siya sa mga nagme-ari po ng Casa Binyan. Yung father po niya sa Espanyol po. Tapos si mother niya naging carnival queen. Di ba po? Ayan. So siya po yan. And then, actually sa lahat ng pictures dito, siya lang po yung kilala namin. No? Pero ito po may kahawig to nasa baba. Na number 11 from the senatorial race. Si Tulpo. No, Si Lito. Lapit. Parang si ano, si di po yung nagbubuling yung nag Lito, yes. Gawin si Efren. Partner Gathering. Pinagkahangalan po nila talaga is si Lito lang. Isang Manny Pacquiao pa. Hindi kami sure. Hindi kami sure po about that. Kasi ngayon mga pictures po na nakadisplay dito, kaya si Pilar lang kilala namin. Kasi random pictures lang din po sila mula sa mga lumang bahay na nilipat po dito. So may mga kinalaktang mga photos, nilagay siya dito sa loob ng bahay na to kasi nga antique museum, pinasama-sama sa lahat. So si Pilar lang kilala namin. Pag magkasalubong po kami ni Rita Labid po, tatanong ko po sa kanya na. So may naman po yung hagdan dito, napakatarik po. Ito po yung pinakamatarik na hagdan na makikita niyo sa lahat ng bahay dito sa resort. So noon po talaga may ilang mga bahay na sinasadya nila na matatarik yung kanilang hagdan kasi po uso noon yung tulisan, yung mga bandito. So kaya nga naman po matatarik yung hagdan para pag aakyat sa salaka yung tulisan, mahirapan po umakyat. And then at the same time, kung nasa taas na parte kayo, isang tulakan nyo lang, pababa, dire-diretso agad doon sa may babang parte. So ganyan po yung purpose ng matatarik na hagdan po noon. Kaya din po, ang reason ko bakit sa tayo dumadaan. Kasi nga, pag sa harap, ito po yung akitin ninyo. Delikado po ito. Baka madagdagan po yung injury ni ma'am. Marami na pinahulog kasi dyan, ma'am. Kahit po ako hindi po dadaan dyan. Kasi po, ang madalas na nahuhulog dyan, tour guide po. Kaya, bawal po ako dyan. So, dito na po, yung sukat na lang ng specs. Ito sa gilid. yes. Okay. Okay, so lahat po na makikita niyo inside of the house po, most of them po talaga, parang po yan ng antigong
collection po ng Apusar family. Including po yung mga bust ng ating national heroes, yung mga cabinets, yung mga musical instruments po. Yan po mga collection po nila yan. And back to the pictures po, no? Again, yung mga una, ang pagkuha po ng picture, 3 to 4, 30 minutes to an hour bago matapos. So imagine niyo po, kahit ganun katagal, siguro kahit tayo, sisibangot po tayo, di ba? Pero aside from that, the main reason talaga why they're not smiling, kasi nga yung mga babae, sanay sila na madalang sila kung umiti. Always, ano lang po talaga yung face nila. So neutral lang yung face nila. Kasi nga, noon, ang pagngiti sa mga kababaihan, sign po siya ng flirting. Flirting yun. Pag ngiti ka daw po ng ngiti, malandi ka daw. Ibig sabihin. Tawa na Kung ngayon bugis-gis na yung mga ano po, malaya na tayo na i-express yung ating mga expression ngayon. Kasi po noon, pag ginikitian nyo daw yung lalaki, tapos hindi nyo kilala, it means daw po na inaakit nyo yung guy. So that's the reason why normally they have a baniko po. May sila mga bangay-bay, they use it to cover their face. Pagtatawa sila or ngingiti, ganun po sila kahigpit po noon, no? So sa mga kababaihan. Okay? So dito po tayo. Antonio. Yung mga gagmay na ganda ko. Tatanong po nga po sa inyo eh. Si Rizal ba? Umpisa ng mga spices ingredient. No po. Mati-laki na mga Ang talo. Ito po ay, ano po, ginagamit po siya sa damit. Pang plancha? Plancha po ito. Okay, this is the Prince Adipa, clothes model in English, also known po as the food press or planchang pagulong. So ito po yung ginagamit natin na plancha bago tayo magkaroon ng mga planchang diuling. Idadamo ko po sa inyo paano po siya ginagamit. Okay? So ganito po yan. Una, dito po sa may kahoy na ito, dyan nyo po i-roll yun ng maayos yung mga damit po natin. I-roll nyo po dyan, and then next po, magpapatungin nyo po siya. Makikita nyo po sa ibabaw ng kahoy, meron pong butas yan. So yung isang paan nyo po ay ilulusot nyo dito sa butas, tapos yung ikalawa naman po sa may ibabaw po niya. Magbabalanse lamang po kayo dito at pagkikiskisin nyo po ng ganyan yung dalawang kahoy. Opo, so pag pinagkiskis po natin yung dalawang kahoy, mag-create po siya ng friction, di ba po? So friction, it will cause heat. So para mainit, maplansya nga naman po yung damit nila. Of course, yung bigat ng tao na gumagawa nito, nakakatulong po yan. Pero kung tatanungin niyo po ako, ang hirap po nito. Alam niyo po, 3 years ko na pong ginagawa to. No? So kailangan na practice po kayo. And yung pinaka-challenging part talaga, using the prinsa, ang tagal po niya. Ang isang damit, inaabot po yan ng 3 to 4 hours. Bago po kayo matapos, isang damit lang po yun. 2-in-1 purpose. Exercise na din po nila noon. Sa iyo po, Prinsa di ba? So, kamay. Ayan po, meron din po tayong nilagay po. Ngayon po, madalas ginagamit na lang siya bilang storage daw po ng mga expensive books. Yung almaryo. Underwood and Rami ng typewriter. Ayan, kinilias. Tapos kung meron tayong kneeler, dalawang lupran dito. At ito naman po ay ang baleta noon. Ay, malita mo. Yan. Samsonite. Okay, this one po starts with letter T. Tang pipi. Correct. Ayan. Basta listeners na. So, ito po yung tang pipi natin. So, dito natin nilalagay yung mga damit natin. Maliit ano to? Maliit lang po ito. So, limited lang po yung clothes na malalagay nyo. 2 to 3 dresses lang po yung kasya dito eh. Yung lang po niya, lubid po. Kung buhatin po, kinikilig po yan sa kilikili. Sometimes this way. Pag mainit po, lagay nyo sa ulo nyo. Ayan, gagawin nyo lang siyang umbrella. Okay? So, tang pipi. Okay, sa tang pipi, meron din po tayong baul. Sa ilalim ng kama, meron din po dyan arinola. Very small. Cutesy lang po siya. Maliit lang. Okay? So, punta po tayo sa susunod na pictures. Ayan, meron tayong oven. Ito po ay serena. Wangwang. Ito po gilinan. Madalas bigas, or munggo, or mais. May kahoy dapat dyan na iniputin. Gilingan po yan. And then we have a machine gun po. Meron din tayong meat grinder, may jars, radios po, projector, personamas, there we have phonograph, we have cooking can collection, there's also an old Kodak camera po, tapos may mga coffee grinders, mga weighing scale po. And then sa kabilang side, we have the planchang diuli.
Meron na. Meron na pera na dyan. Yung mga uling dito, nasusunog yung damit. Huwag po natin i-overshare kasi mahalata po yung edad natin. Dapat low-key lang po tayo. Ayan, so ito po yung mga plansyang diuling ba. Sa unang plansyang diuling talaga, it started po with this one. So ito po yung Prensa de Corona. O, ngayon, lutuan to ng bibingka, di ba po? Ayan, so pero ito po yung naunang plancha. After the Prensa de ito na po. So, dito sa ibabaw, dyan yung lalagay yung charcoal nyo. Then from here, sususukan nyo lang po siya ng kahoy to serve as your handle kasi nga it's made out of metal. Of course, kung mag-iinit po yan, mapapasok po kayo. Ganito po yung gamit nila sa Maria Clara at Ibarra sa palabas po. Okay, and then after po nito, sumunod na po ay ito po, yung the most relatable po yung mga guests dito. Yan sa friend, So, ito yung pinaka-familiar sila. So, inside po, dyan nyo po lalagay yung charcoals nyo. Then, sa ibabaw po ng damit natin, lalagyan po natin yan ng dahon ng saging para madalas po siya. Then, at the same time, mabango. So, after naman po nito, masyadong malaki po, no? Meron din po silang travel size. So, this one is a smaller version po siya. Pero alam niyo po, kahit maliit po ito, mabigat po siya. Kasi nga, yung ilalim po niyan, solid po yan. So, meaning to say, hindi po uling to. Kasi pinapainit po nila ito talaga sa apoy po talaga, yung ilalim na part po niyan. So, tsaka po nila paplansyahin yung damit. And then, the last one was this one. Mukha po itong electric, but this is the most convenient po talaga natin. No? Pero uling pa rin po ito. Kasi, kasama niya po itong bagay na to. No? So, sa ilalim po, mayroon po dyan compartment. So, yan po, sa ilalim, may compartment po doon. Doon niyo po lalagay yung uling niyo. Tapos, ipapatong niyo sa ibabaw yung plancha para mag-transfer po siya. Mag-init po yung ating plancha po. No? Bluetooth. So, yan po yung ating mga planchang di uling. Ano po yung pinaka-famous brand ng sewing machine? Nalala niyo pa po? Singer. Di ba po? Singer. Singer po yung tatak nito. Meron tayong Poso. Ayan. Tapos po Casillas. Pamilya po kayo with Casillas po. Ano po yung Casillas natin? CR, yung toilet. Yung Casillas nasa dulo po yan, no? Ayan, yung sa kanya. Na sana po ay kapulutan po natin ng aral po, no? Maraming salamat. Balik po kayo. Hindi, joke lang po. Hindi po yun yung message. Ayan, so ito na po yung message. Ayan, nagbibideo pa naman sila. So ito po yung mensahe ni Mr. Acosar sa mga bisita niya. May dating at puso pag pinagsama-sama. Gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag ito ay napapabayaan. Ang bawat bahay ay may sariling damdamin at karakter. May pera sa bulok sa paggalingan natin sa ating kalikasan at kapaligiran. So again po, ako po si Diana, ang nakasama niyo sa paglalakbay. Ito pong muli ang Las Casas Filipinas de Acosar, our pride in the past and hope for the future. Maraming salamat po. I hope you enjoyed the tour. Marami po sana kayo natutunan ngayong araw. At higit sa lahat, napaniwala ko kayong lahat. Ayan, thank you so much for enjoy the rest of this day. Pwede na po kayong mag-lunch niyan sa Cafe Italy. Tapos na nga yung guided tour. At ngayon magla-lunch na kami. Bali yung binayaran pa lang 2.5. Meron siyang 500 pesos na dining credits na pwede nyong gamitin sa restaurant nila. At ngayon maglalakad na nga kami papunta sa restaurant dahil hindi na kami makapag-antay ng jeep at gutom na kami sa kakalakad. At ayan ang maglola. Bale, yung nasa gilid pala nila ay yung Hotel de Oriente. Yan yung parang bahay daw nila Aurora sa Widow's War. At ayan naman yung church. Sobrang ganda niya. Ang unique ng style. At mukhang may dumadaan ding maliit na trend dito. Pero hindi pa namin siya na-encounter. At bale, dito daw ang daanan papunta sa may restaurant. Hi guys, init. Sobrang init. Kapoy na si Istong. Si Mama, gutom na at kapoy na rin. Nakarating na nga kami sa restaurant at ito yung view niya. Overlooking ng church. Mukhang walang indoor dining itong restaurant. Kaya dito na naman kami sa may labas umupo. Ayan yung menu nila. Medyo matataas lang din talaga yung prices. Pero with the dining credit,
in mind. Dahil minus naman yon, okay na lang din yung price for us. Bale, hindi kayo makapili ng food na maayos kasi nga walang picture yung menu. Kaya chinek pa namin sa Google yung mga itsura ng food. Medyo matagal din yung serving time nila. Siguro asa 30 to 45 minutes bago dumating yung mga food namin. Okay naman yung mga lasa nila. At good for 4 naman talaga yung serving. Kaya okay na rin. And kaming 4. Dahil tapos na ngayong guided tour, kanya-kanya na kami ngayong tour sa sarili namin. Bale, babalikan namin yung nadaanan natin kanina na Hotel de Oriente. Dahil malaking fan talaga si Estong na Widow's War. At ito na nga siya. Bale sa may unahan yung kanyang entrance. Yung facing the river. Ito rin pala sa tapat niya yung start ng Balsa Ride. Ito pala yung loob niya. Napakaganda ng staircase at ng interior niya. Talagang ginawa talaga ng masinsinan. Kasi talagang naka-carving lahat. Ayan no. Wala nga palang ibang tao. Kami lang. Kaya ito gagawa kami ng skit. Wala ni Aurora dito sa taas, bitago si Paco. Abi niya patay na buhi, abi niya buhi patay naman diyan. Ah, si Paco. Nasa third floor si Paco. Anak ko sa second floor. Third floor? Okay, sabayan ka rin. Asan ni? Third floor. Sa third floor si Paco. Ay, third floor diyan kasi ka naman na. Sa to? Ganda naman sa akin dito kasi pangitao niya si Kuan. Si Carban. Welcome. Sa amuaning balay, si Istong ang tag-iya. Istong Ako, kaayos na Si lang. Istong o si Paco. O si Galban. Si Paco na sa taas. Biya kasi ngalan. Samantha. Si Aurora ug si Mercy na adiri. Ayaw na nila mag-akyat kay gikapoy na sila. Ang isa enjoy, ang isa iwan. Ayo. Ayo! Nabay tao diri. Hala si Aurora ug si Mercy. Naaman diri. Unsa daw? Ale, umakyat pala kami ni Nika at ni Tita Esther dito. Mama kasi sumakit na daw yung mga paa niya kaya ayaw niya nang umakyat ng hagdan. Oh. Ahaman. Nakatulog naman to na nakasaka sa taas. Isa mo ito nakasaka? Itong igsuon ni Sam. Ah, kaya nakita niya si Paco. Wala siya makakuha no, kabibiyuhon di ang makuha no. Ito bitang mura divider nga itulog. Ah. Magsaka ta baka pakita ko natin si Paco. Oh, na. Panangkod lagi oh. Si Paco. Oh. Abi to buhi pa patay naman di ay. Inuod ba? Nabi daw. Hello, wala may tao to. Hadlok na ba oy? Ibang tayo ni. Oh, mamiya. Kulbaan ko. Diba, nato sila yung divider nga. Dito nakita si Paco. Parang buhay pero patay pala. Ano ba yan? Ayun, sige, pagdagan-dagan yun. Ito talagang si Tita Esther, napakapasaway. Injured na nga, talikod-talikod pa sa hagdanan. Pero ayan, ang ganda ng view galing sa taas. At ayan, maganda rin ang aking pamangkin. Wait na kami kasi magpapaschedule na kami ng ride sa Balsa.
Ayan, statue ni Lola Basyang kasama ang mga bata. Pero lalaki talaga si Lola Basyang ha. Parang pen name lang yung Lola Basyang. Sasakay na pala kami ng balsa. Bale, ikot-ikutin daw kami sa iba pang mga lumang bahay sa area. Bale, low tide daw pala ngayon. Kaya may mga ibang lagusan na mas madadaanan namin. Kasi pag high tide daw, yung ibang daanan hindi madadaanan ng barko dahil nga sasabit yung bubong. Binidyohan din pala kami ng bangkero. Nag-antay pa kami ng isang grupo bago mag-start yung balsa tour. At ayan yung aming mga seating position. Kanya-kanya kaming upuan. Ayan na yung view. Kitang-kita mo agad yung church. Itong area nga sa gitna, pag high tide daw usually may stopover daw dyan. Dahil nga hindi kami makakahinto dyan. Sabi ni kuya may mga nagpo-propose daw dyan. Bale, may hihintuan daw kaming isang bahay or kasa. Ito siya. Isa daw siya sa mga pinakabatang kasa dito. Tapos, yung mga mosaic na design, ginawa daw yan ng mga taga-Bataan. Kaya sobrang detailed daw talaga. Isa-isa daw talagang kinabit yung mga tile na yan. As you can see, ang ganda talaga dito. Page po kayo, mami. 1920. Pati po yung kanyang mga sahig. Yan pa rin po yung kanyang mga original na mga sahig. Yan. Kailan po sila naging ng mga namin? Okay, that's all. Yan, susulidat or palayo chulita. Ito rin po yung kanyang altar. Yan po yung kanyang ito yung kanyang mga upuan, mga tapos ang po niyan, butaka, paanakan po yan. Ha? Opo, butaka po ito. Nakabutaka kayo dyan. Butaka ni Gawin, pangalan pa niya, oh. Ang original po niya, yung frame lang, ha? Pero yung kutsyon, bago na. Eurotex na ito, eh. Ventilation. Kumbaga, binubuksan para yung hangin. Pumapasok dyan, parang aircon nila yan. Ito ang close-up ng mga mosaic sa paligid ng bahay. At babalik na nga kami sa aming balsa. At magpapatuloy na ang tour. Ayon kay Kuyang Bangkero,
Talagang natural daw yung river na ito, kaso pinalaki daw talaga ng developers nito. Bale, marami pa ng mga replika dito ng mga famous places in the Philippines. Yung iba, talagang kinuha doon tulad ng mga bahay para ilagay dito. Ito nga daw ay replika ng Jones Bridge sa Manila. Bale, tinutur pa kami ni Kuya dito sa mga parkingan ng mga yate na pwede rin daw rentahan. Sobrang baba nga talaga ng tubig dito kasi sumasayad na yung balsa namin sa sobrang babaw ng tubig. Sabi nga ni Kuya, yung kabilang parte daw nito na natatanaw natin ay West Philippine Sea na. Kumbaga, nakahalo pala yung West Philippine Sea dito rin sa may ilog. Nag-U-turn na nga si Kuya pabalik dahil itutur pa daw niya kami sa iba pang places dito. Itong lugar nga daw na ito ay replika ng estero ng Binondo. Ito nga po yung mga bahay, dapat ako nandiyan po yung mga replika ng bahay sa Estero sa Binondo, Manila. Ang tawag po dyan, mga aksesorya. Ibig sabihin po niyan, mga paupahang bahay o apartment. Yan naman yung mga rental houses o At doon na nga nagtatapos yung aming balsa ride. Talagang nagustuhan namin itong activity na to. Dito na nga kami sa may souvenir shop banda. May mga flowers na nalalaglag sa puno. At si Mama, ayan, kasama ang kanyang napulot na flower. At si Nika. Ito nga pala yung souvenir store nila. Bali, titingin-tingin lang kami kung anong pwede naming mabili. At ito nga yung mga paninda sa loob. May mga ref magnet sila pero medyo mataas lang yung presyo. Mga asa 200 to 300 yung mga ref magnet nila. Kaya hindi muna kami kumuha. Siguro kung bumalik kami ulit dito, kukuha kami. Si Nika din tumingin ng mga pwedeng bilhin. Pero namahalan din siya kasi yung hawak niyang mga set ng notebook, asa 1,000 pesos yung price. Kaya sumakay na kami ulit ng jeep, pabalik na nga dun sa may reception area. Ayan. Kaming apat na naman ang sakay na natatangi. Dahil patapos na nga yung oras ng day tour. Bali hanggang 5 lang talaga yung day tour. Tapos ito mag-aala 6 na. Bago kami nakabalik. Talagang sulit yung binayad namin. Based on our experiences. Yung iba kasi hindi siguro nila ma-appreciate yung mga lumang bahay. Pero si Nika kasi tsaka ako, mahilig kami sa mga lumang mga lugar. Kaya na-appreciate talaga namin yung day tour na to. Sila Mama naman at saka si Tita Esther, natuwa din sila. Kasi talagang very educational yung mga day tour dito. Marami kang matututunan. Medyo nakakapagod nga lang para sa mga elderly dahil nga yung guided tour nila kailangan talagang maglakad. Pero kinaya naman ni Mama at ni Tita Esther. Hinatid din pala kami nung jeep papunta ng parking area. Kaya nag-abot din kami ng tip kay Kuya dahil akala namin lalakarin namin pabalik. At ito na kami kay Monty. Uuwi na kami kasi napagod talaga kami ngayong araw. Bale maghahanap lang siguro kami ng light dinner. Para pag uwi namin, diretso na kaming tulog. Nakakita nga ako ng lugawan dito. Sobrang affordable niya at masarap naman talaga yung lugaw nila. Kaya kung magawi kayo dito, kain kayo dito. Bale, ayan, gabi na talaga. At thankfully, malapit na kami sa bahay dahil nag-skyway kami. Ayun lang, maraming salamat sa panonood.